Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan sa kabila ng makailang beses na paglalabas ng video ni dating Congressman Saldico kaugnay sa kanyang pagdadawit sa Pangulo at maging sa pamilya nito na mastermind di umano sa 100 billion budget insertion, tila napapansin na ng Malacanang at maging ng ibang eksperto na magkakaiba na o hindi natugma ang mga pahayag ng dating mambabatas. Ito ay ayon sa naging pahayag ni Yusek Claire Castro. Unang-una, hindi niya binanggit sa video 1, 2, ang sinasabing transaksyon ng 2022. Maliwanag na ang binanggit niya na nagsimula daw ang kanyang pakikipag-usap di umano kay Secretary Mina Pangandaman 2024. So nung napuna ang mga inconsistencies, nabago ang kwento. Samantala sa kabila ng ingay ng publiko na nananawagan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gumawa ng aksyon para maparusahan at mapanagot ang mga nasa likod ng talamak na korupsyon sa bansa, halos araw-araw na itong naglalabas ng update o development kaugnay sa maanumalyang flood control project. Kahapon ibinida ng Pangulo na may halos 12 bilyong piso na ang nabawi ng gobyerno mula sa mga ninakaw na mga opisyal ng kanyang pamahalaan. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account at saka air asset na frozen na. Samantala muling naglabas ng video kahapon si Saldico sa kanyang social media account kung saan ay idinadawit na rin niya ang unang ginang na si Lisa Marcos at anak nito na si Sandro Marcos. Ayon kay Saldico, pinapatakbo umano ng pamilya Marcos ang mga negosyo o pagmamanipula sa presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, asukal at sibuyas. Dagdag pa ng dating kongresista na wala silang malasakit sa taong bayan. Wala silang malasakit sa taong bayan. Nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Ano ang masasabi mo dito kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Maraming pong salamat. Hinamon ng Makabayan Block ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na dapat ding imbestigahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ito ng mga impormasyong inilabas ni dating House Appropriations Committee Chairperson at dating Congressman Saldico. Sa bagong akusasyon ni Ko, sinabi nito na personal umanong iniutos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagdagdag ng pondo o ang budget insertions na 100 billion pesos sa General Appropriations Act 2025. Paliwanag ng Makabayan lawmaker na si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang pagbibitiw sa posisyon ng dalawang mataas na opisyal ng pamahalaan na sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman ang nagpatibay ng mga akusasyon ng dating mambabatas. Ito anyay kahit pa nauna nang sinabi ng ICI na hindi nila ito magagamit na ebidensya hanggat hindi ito ginawa under oath. Malacanang mismo, apparently may corroboration. Bakit? Dahil it was only after Zaldico's video statement na may immediate effect. Sinibak si E.S. Bersamin, sinibak si Secretary Pangandaman. Let me note na sa lahat ng mga nagsalita so far, mga witnesses and so on, mga whistleblowers and so on, wala pa pong nagbabanggit kay Secretary Pangandaman ng DBM. So, Saldico. Itinuturing na political destabilization ng Malacanang ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na handa siyang mamuno sa bansa sakaling magbitiw sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Ayon kay Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro, ang mga sinabi ng pangalawang Pangulo ay maaaring magpahina sa kumpiyansa ng taong bayan sa administrasyon. Posible rin ito magdulot ng kawalan ng katiyakan at krisis. Muling tiniyak ng pamahalaan na may kakayahan pa rin ang Pangulo na pamunuan ang bansa sa kabila ng mga issue at batikos na ipinupukol laban sa kanya. It is not acceptable for a vice president to anticipate the resignation of the president. This is definitely a form of political destabilization. Of course, there is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for vice president with the understanding that I am the first in line in succession. Nakakuha na ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng 2 freeze order ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aabot na anya sa 12 billion pesos ang kabuang na freeze na assets mula sa mga personalidad na isinasangkot sa anomalya sa flood control projects. Muling tiniyak ni Pangulong Marcos ang pagbabalik ng pera ng bayan na nakuha mula sa anomalya. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Hindi pa rin nagpapakita sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Simula ito nang lumabas ang issue na may warrant of arrest na inilabas ang International Criminal Court laban sa senador. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, nagpadala sa kanya ng sulat si Senator de la Rosa upang ipaalam na hindi siya makararating sa plenary deliberation. Ngunit, hindi niya nagbigay ng anumang dahilan si Senator Bato kung bakit ito hindi makakapunta sa Senado. Nagpabot yung staff niya ng message sa amin na hindi siya makakapunta bukas at i-defend yung budget ng PNP at IDEA. So ako muna ang pini-question na mag-defend, being the chairman. So I'll sit in tomorrow to defend the budget of the PNP. Ayan, masaya na ang lahat dahil napatunayan na naman natin sa araw na ito na talagang nagpapakalat ng fake news ay mga
mainstream media na walang tamang verifikasyon ang mga nasa Senado o ang mga bangag. So kaya dapat dito kayo tumuto kay Maharlika. Dahil unang-una, tayo ay lahat dito ay totoo lang and really para sa katotohanan, para sa bayan. Kaya masaya din ako. Actually, kanina kausap ko rin ang dami kong mga kinausap. At nagtawag din ako ng lawyers. Actually, may mga galamay ako doon. May mga galamay ako. Nagtawag ako na maybe kung anong ginagawa kay Spokes dahil hindi siya sumasagot sa akin. Pero alam ko may nag-message din sa akin. Thank you Palangga sa nag-message sa akin doon sa eroplano na nakasabay ni Spokes. Maraming salamat. Kaya God is good. Hindi nagwagi ang mga kasinungalingan, ang fake news ng Bangag administration. Yes, talagang vindicated tayong lahat. So maraming salamat at wag nating tigilan ang Bangag administration sa pag-expose ng kanilang kasamaan kasi lahat ng mga ito ay diversionary lang.